Yan, so kumusta mga katropa? At welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 10. Okay, so ang laki ng update ngayon and I apologize sa mga regular viewers ko na ng Tol, anong latest dahil I am a bit late. And to make up for my fault, we will just prioritize the important things that you need to know right now. Dahil ang laki ng naging event ngayon, maraming dapat i-grind at maraming achievements na dapat nating itapusin. At sa sandamakmak nun, palagay ko, marami sa inyo ang naguguluhan. Alin ba dapat ang unahin nating i-priority? Gaano ba katagal to? So, yun na lang gagawin natin ngayon, no? So, magsimula tayo sa mga paalala, sa mga naging update sa SAM. So, tandaan nyo ngayon ha, ngayong SAM number 68, hindi na usual 10 days ang SAM. 5 days na lang. So, kailangan natin gahulin ang mga bagay-bagay. Keep that in mind. Kaya nga din in advance na nila yung Mirage, ano? So, we have to do double time. Ano? So, tapos, ang marami na din tayong ibang naging sources kung saan tayo makakuha ng mga red tags at regular tags. Tulad na nabanggit ko last time, meron sa roundup mission, pero ngayon nakakabili daw tayo ng red tags sa shop. Kaso, ito ay nagkakahalaga ng 50 Shinobytes and it's only limited for 10 purchases a day. Ano? So kung kailangan mo ng red tags, i-risk ka ng 50 Shinobytes. Ano? So kung nagagahol ka, ay ito yung mahirap na paraan. Ano? Kung naubos na yung nabili mo sa roundup mission. Okay, next tayo. So ang premyo ngayon sa SAM na Full Fortress installation ay itong OP na Quicksand Manipulator. Ano? Kung kung napansin niyo na to dun sa mga missions ni Bandai na malalaking fortress, ito yung madalas na ang tagal-tagal na kukulungin ka nung Quicksand. Ano? So, make sure na makuha nyo to dahil maganda itong pang-install ng time sa mga kalaban sa fortress. Okay, next is, ito, tandaan natin. So, kapag nag-mission ka sa link board item acquisition mission, double yung rewards. Ano? So, sabihin yung mga scrolls na nakukuha doon, siguro kasama na din dito yung susi dahil kasama yon dun sa drop chance. Ano? O pwedeng i-grind yun, kung nangangailangan ka ng mga materials para sa pagpapapat 2 ng mga shinobi. So, very helpful to sa mga newbies sa NXB. Yan. So, next, sa pinaka-main event ng NXB, actually, kung i-describe ko ngayon yung event ng NXB, para siyang mini anniversary. Kasi ang dae talagang dapat nating gawin. Talagang pinuno tayo ni Bandai. Ang ganda ngayon ng event, guys. Real talk. Ang ganda ngayon ng event. Hindi ngayon madamot si Bandai. Sa aking opinion, hindi ko alam kung nag-a-agree kayo sa akin. So, ganito lang kasimple yun. Siya-celebrate ni Bandai? Siya-celebrate niya dahil naka 110 million downloads na ang NXB, no? So, more than 5 years since they released the app. So, ano mga dapat nating i-focus dito? So, may nilabas silang 7-star ninja tool. Sabi ng iba, di umano, hindi daw ito OP. Pero para sa akin, and I would also recommend it to you, OP ito. Why? Bakit? Yes, wala siyang plus, hindi siya 6-star na pwede mong lagyan ng personalized resistances mo o mga attack like that. Pero bakit siya naging OP? Tingnan nyo, nagbibigay siya ng critical 5%. Pinataas na yung critical ng inyong shinobi. At para sa akin, OP na yun. Dahil for almost a year as a player ng NXB, karamihan ng mga nakukuha kong tools, highest na siguro yung 3% critical. Pero ito, ang laki nito. Yung evasion naman na 2%, usual na yan. Tapos, ang laki din ng attack na binibigay niya, at CP, pati defense, no? And kaya, it's a must-have tool. Ngayon, saan tayo makakakuha nitong mga tools na to? So, meron tayong 3 sources, Although, sabi, sa isang shinobi, hanggang 2 lang ang limit na pwede mong i-equip dito, no? Kasi siguro magiging sobrang OP na ng shinobi mo, no? Plus 15% critical. So, saan tayo makakuha nun? So, may 3 sources tayo kung saan natin makukuha itong ito. So, una, syempre, hindi ito yan sa exchange shop.
At meron niyang mission sa panel mission na kung saan makakuha ka ng Shinobite. Kaya kailangan mo talaga itong bilhin dito sa Medal Exchange Shop. Saan pa? Pwede kang mag-exchange dito. Gagastos ka ng 250 Shinobite. So, may dalawa ka na. Kung gusto mo mag-risk ng 250 Shinobite. At kung mayaman-yaman ka naman at makakagastos ka naman, meron din yan dito sa Shinobite item o shop. So, dito, gagastos ka na ng totoong pera. Ayan. So, ito po yun, Tapos, meron pa siyang kasamang 500 Shinobites na 50 Shinobites araw-araw. So, a total of 500 Shinobites. Ang mura nito, guys. Sa aking tingin, kasi pero mo 500 Shinobites. Pero, sa maliit na halaga mo lang siya makukuha, So, kung kaya mo mag-risk ng amount na yan, kung ano man ang amount niyan sa'yo, kung ano nasa screen mo, pahala ka na, So, 3 ang pwede nating ma-acquire na itong Adamantine Whirl 7-star tool. So, ngayon ay may inventory expansion, discounted. Ibig sabihin, yung lalagyan mo ng cards sa labas, hindi yung sa bank, ay pwede mo siyang expand sa halagang 5 Shinobites na lang instead of 10 Shinobites. Dati. Kasi yung dati, na mag-a-add ng 10 slots sa iyong lalagyan ng card sa labas. So, tandaan niya, So, I advise na mahalaga ito kasi malimit tayong mag-acquire ng cards. At habang tumatagal tayo as a player, nagpupunta tayo ng maraming shinobi. So, mahalaga na expand natin yung inventory natin, And then, ayan po ang Gamakichi Pack. Na-explain ko na nga, yun na nga yun. Yun yung isang way kung saan natin mabibiling 7-star tool. At may kasama siyang total of 500 Shinobite at secret map. Next is, ito na, ang isa pa sa pinaka-OP nila ngayon na event, Limited Weekend Summon. Para gay OP to, for 50 Shinobite, you can get 3 cards at kung saan sa banner na ito, 40% ang drop rate ng 5-star and 6-star cards. So, yung usual, ang pagkakatanda ko, 35 lang yun. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tapos, syempre, 1 lang yon. So, dito, mas malaki ang chance mo na makakuha ng EX Ult. So, kung EX Ult collector ka. Although, sa akin, sa sarili kong opinion at sa karanasan ko, depende siya sa server. Kasi sa server ko, sa sarili kong account, as I undertook events like this, ang baba ng drop rate sa akin. Lagi ako shafted sa banner na ganito, kahit 40% pa yung drop rate, Kaya haters ako ng banner na ito. No offense sa mga natutuwa dito, Hindi po ako naging maswerte dito. Real talk, At kung babalikan ninyo yung mga older videos ko, meron pa akong content na kung saan galit na galit ako. Dahil hindi worth it yung pagsusugal ko ng 50 Shinobites kada weekend. Tapos lugi naman. Pero kung maganda naman drop rate sa inyo, I suggest, sige, pull lang kayo ng pull para sa inyo yan. So, bali, isang buwan nating ma-access itong event na to, So, nagsimula ito ngayon, actually, dahil Friday. Tapos, ang tapos niya ay syempre sa 16th of October. So, tumako na tayo sa next part is, ano yung mga mission na dapat nating i-prioritize at ano yung mga items na dapat na nating i-acquire. Ang dami ngayon. Pumunta tayo sa panel mission. Siyempre, kailangan kumpletuhin natin yung panel mission dahil nagbibigay ito ng free 500 Shinobites. Madadali lang naman ang mission na ito at palagay ko nga, tapos nyo na din ito, katulad sa akin. Next, itong Sam Challenge. So, mahalaga din itong bagay na ito. Pero hindi ganun kadali kung paano mo ito matatapos dahil it requires you to defeat a Mirage Master Boss. Kung ikaw ay nasa higher guild, maswerte ka dahil marami kang mga ka-guild na siguro grinder ng red tags. So, madali mong matatapos ang achievement nito. Ngayon, kung mag-isa ka lang, o kaya hindi namang kalakasan ng guild ninyo, ano ang sources para matapos mo ito? So, makikita natin, hanggang 25th of September lang siya. Malapit na siyang matapos. So, at nakikita nyo naman, nakakatatlong beses pa lang ako natapos sa Mirage. Kung gusto nyo talaga at kailangan nyo nitong exchange coins na to, tsatsagain nyo yung dito sa Mirage Master na papasukin ng ibang players.
kailangan mong pagtiyagaan. Kung 5 days lang yung Sam, i-divide mo yon sa 30. Ano? So, lalabas na kailangan daily maka-5 kang clear ng Mirage Boss. Basta pinot ka lang ng pinot. Pag pinapasok ka, okay. Pag pinaalis ka, o the squad leader left, okay lang yon. Sige, hanap ka ulit. Tiyagain mo kasi need it talaga ito. Dahil ang OP ng mga tinitinda sa shop. Ngayon na priority na natin kung alin ang dapat nating pagpukusan ngayon as a player, no? Doon naman sa item. Ano? Bakit kailangan tayo mag-focus dito? Bagamat 38 days pa naman yung exchange shop. Ano? So, yun yung isang bilis na source, kumbaga, ng exchange coins. Ano? Yung matagal ay syempre, ito yun nandito yung sa achievement, yung campaign. Ayan. So, kailangan mong araw-araw magkumpletuhin yung lahat ng nakikita mong clearable mission sa NXB. Ano? So, ganun lang kasimple yun. Pero yung pinakamabilis nga, para maka-acquire ka ng ay yung dito, sa Sam Challenge Panel Mission. At, mabilis itong matatapos. So, dapat ito ang i-priority natin. Ano? So, ngayon naman, doon sa shop, alin ang dapat nating unahin? Ano? Sa opinion ko may kanya-kanya naman tayo kung alin ang priority natin. Pero alin ang una? Siyempre, itong Adamantine World Shop, dahil ito'y achievement sa panel missions, dun sa 500 Shinobite. Ikalawa, itong substitution card. Huwag niyo yung paglalampasin. Dahil ang OP niyang tool na yan. Kahit hindi niyo yung gagamitin, sa future, gagamitin niyo yan. Basta magtago kayo niyan. Ikatlo, alin ang susunod nating ipa-priority? Itong Shinobi token. Lagi kong hina-highlight, ang hirap makakuha ng Shinobi token. Ano? Itong pang-exchange ng hero kay sa shop. Dahil pag nag-draw ka, kung ilan yung pull mo, kalimitan, ganun lang karami makukuha mo Shinobi tokens. No? So, make sure na ubusin nyo to. Next is, of course, itong EX Ult Synthesize Cards. Ano? So, make sure to priority yan kasi pang-upgrade yan ng EX Ult. So, yun lang sa ngayon yung nakikita ko na pinaka dapat mong i-priority. Ano? Siguro, pag na-clear mo na yung mga binanggit ko, pwede mo na i-grind yung ibang items. Ano? In my opinion, dito sa DL Celebration. Okay, so dadako na tayo sa last part ng video ito, which is kung may bago ba sa rekit nila Mama Sakura at Sasuke Wandering Ninja at kung alin ang mas better na X-Ult, ang old ba o new. So, hati ang opinion ng NXB community as regards dito. Sabi nung iba, worth it, maganda. Sabi nung iba, hindi. Pero personally, overall, anong bago sa kanila? Si Sasuke Wandering Ninja ay Paralyze Resistance Reduction. Ano? Yung LB niya. So, yun ang bago doon. At malalaki ang range ng kanilang jutsu. Sa kasamang palad, si Mama Sakura naman naging madamot dahil ang new 4-star niya ay hindi nagbibigay ng evasion buff sa whole team. Sa sarili lang niya. No? So, yun yung mga pinaka gusto kong ipag-focusan. Aside from that, yung mga jutsu naman nilang buff ay usual na din. Ano? Then, next is the EX Ult. Ano? So, alin ba ang mas maganda? Yung old or yung new? So, basically, lagi namang mas maraming buff yung new kesa yung old. Pero sa sarili kong opinion, mas better yung old kesa sa new. Bakit? Ito ay dahil doon sa, specifically kay Sasuke, dahil dun sa revive cancel niya, dun sa EX ult niya, na tandem niya si Naruto. Plus, pag full bar, revive again. Ito yung kinulang nung kit nila Sasuke. Bagamat OP, bagamat malaki range, at sa kasamaang palad, invincibility lang ang binibigay niya. No? So, wala kang second chance. At, mas OP ngayon yung revive cancel dahil malaking pamatay ito do sa mga revive again na shinobi. Ano? So, yun yung kinulang nitong kit na to. Sa kasamang palad, si Mama Sakura naman, yan, si Mama Sakura. Si Mama Sakura naman, same problem din niya. Pag full bar, yung old EX ult niya, nagbibigay ito ng team revive again. Ano? So, ang laking tulong nun sa panahon ngayon. Bagamat malaki yung range at moving yung
EX Ult ni Mama Sakura ngayon, though is low yung animation nung EX Ult ni Mama Sakura dati, sa opinion ko, mas OP dahil sa revival niya. Yung new EX Ult niya nito, itong 3S1 Jutsu, Team Evasion lang yung nakikita kong pinakamalaking pang shield sa kalaban, sa invincibility. So, same problem with Sasuke Wandering Ninja. So, kung aatake kayo at gagawin nyo siyang main, I suggest kay Sasuke yung old EX Ult ang gagamitin. As a defender naman, palagay ko, okay na gamitin yung new EX Ult as a defender ng inyong dahil it greatly decreases CP. Kung attack naman si Mama Sakura, I suggest you use the old EX Ult. Kung defense, ganun din, old EX Ult dahil nagbibigay yun ng Team Revive again kung sino mang kasama nun. Kung ilalagay nyo siya, syempre, sa Final 4. Pero kung nasa labas, I suggest yung new EX Ult na. No? So, yun lang yung opinion ko sa kit na ito. Overall, gusto ko siya. Masaya ako sa kit. Dahil nung una, akala ko yung simple lang yung mga jutsu ni Sasuke dito. Pero hindi naman pala. Ginagamit niya doon sa mga jutsu niya yung Rinnegan ability niya na Amenoteji Kala. So, yun yung ginamit niya doon sa LB niya at yung sa new EX Ult niya. At ang astig pati ng animation ng new EX Ult niya. Akala ko magiging copy-paste lang doon sa kay Sasuke Kid. Pero hindi. So, masaya ako doon, Yun. So, overall, masaya ako. Hindi ako doon sa mga hater. And worth it ba sila? Yes, worth it. Hindi dahil sa EX Ult, kundi dahil doon sa LB nila at sa 4-star. Dahil si Sasuke ay nagre-reduce na ng paralysis at ang mga new LB na nilabas ngayong 2023 ay double strip at pagpatak ng +3 ang tindi nung strip ng invincibility at status effect. So, yon ang opinion ko overall sa bagay-bagay nito. So, yun lang mga katropa. So, I'm sorry uli kung late na ito. So, yun lang mga katropa. Kita-kits at salamat sa panonood. Salamat sa paghihintay. Salamat dahil kung nanood ka pa rin, even na until the end, sa kabila na late ako, So, yun lang mga katropa. Kita-kits.